decided to change my ways. I decided to bring you praise. I decided to follow you and live by your grace. I decided to change my ways. I decided to bring you praise. I decided to follow you and live by your grace. I am a new creation. I am in revolution. The old has gone, the new has come. In Christ alone. I am a new creation. I am in revolution. The old has gone, the new has come. In Christ alone. May hapon sa inyong tanan. Christianity and prosperity, brothers and sisters, ang pasabot ani, i-address nato karong panahon na ang idea nga as Christian, makonsensya ba ka mo asenso sa imong kinabuhi? Kinaaman tay madungog ana ako, daghan kog madungog ana, kapila ko kadungog ana nga uy basig ka nang mag-desire tag maayo, maghandom tag maayo og mga material nga mga butang kay mahimo ta ani nga materialistic. Mga Kristohanon baya ta. Unya tapos giingon sa Biblia nga lisod sa dato maluwas. Agoy. So ayaw mo pagpangandoy og madato kay basig mawala ang kaluwasan. Oh. There are lots of instances, situation, brothers and sisters, nga na ako'y mga makaistorya ng mga Christians na conscious kaayo sila o kanang material blessings. Then mahadlok sila sa giingon sa Biblia nga lisod sa dato ang maluwas. So unsa gid ay pasabot ni ana? Oh, kay kung against ang Ginoo og prosperity nga mulambo ta muuswag ta nganong naaman ta dinhi. Di ba? O dapat naalang ta sa kalye, di ba? Siya pa yung naghatag ani. Oh, siya yung nag-lead sa ato dinhi. So isa lang na sa timailhan, brothers and sisters, nga will sa Ginoo nga muuswag ta kitang mga Kristohanon. So mawala ang kahadlok, matama ang interpretation sa giingon sa Biblia nga lisod sa dato maluwas unsa gid di ay ginapasabot ni ana sa pulong sa Ginoo. So karon, before I go to the biblical views and how we deal with wealth as Christians, I'm going to introduce to you the components of prosperity. Unsa pasabot ang components? These are parts of prosperity. Pasabot dili lang isa ka area ang prosperity pag moingon kag prosperity. Kay most of the time ang God pag prosperity center lang gyud siya sa money, period. Which is true. Yes, money, financial stability is also a part of prosperity. Pero dili lang money ang component sa prosperity. So karon first, safety and security, that is part of prosperity. It involves happiness, peace, and freedom. So abunda ka niini, kanindot anak ka, bless anak nga kinabuhi igsuon, that you are happy, you are peaceful, o gawas nun ang imuhang kinabuhi. Di ba ka makaingon nga bless kayo na nga life? Simple lang pero rock. Parang anak ba? Oh, simple lang imuhang life pero lami ka imuhang tulog. It's prosperity. Brothers and sisters, blessing kaayo na siya, no? And health, it involves mental and physical well-being. Nindot kay imong paminsar. Oh, stable ang imong mind. Wala kay mga suicidal thoughts. Oh, that's a blessing in your mental health. And of course, physical, mag-ubo man gyud ta no, magsipon man gyud ta. Dili man napasabot anang kanang healthy kay ka nga wa na gyud ka giflow, adyo ka try ana unsa ka robot. Kanang wala kay sakit igsoon nga makahurot gani kwarta. Makapurdoy gani igsoon, oh nga buhi pa kay ka and then naa kay sakit nga ingon ana. So pag healthy ka, brothers and sisters, that's a blessing for you. Another is education. Freedom to learn and nurture the potential. So naakay kagawasan nga magtuon.
O wa ka gihikawan sa katungod nga magtuon og i-nurture, i-develop ang imuhang potential, no? Nga ma-show nimo, no? Ma-share nimo sa uban imuhang potential. So if you are free to do that, then that is also a blessing. Values, self-improvement, worth, and principles, abunda ka igsoon sa maayong pamatasan. Di man tuod mo dato, pero tarong imong prinsipyo sa kinabuhi. Abunda ka sa maayo nga pamatasan. That is also a blessing, brothers and sisters. Kay mag-unsa man ang dato ka, pero dili man maayo og pamatasan, mapahitason man. So dili ka makaingon nga blessed kay ng tawhana. Dato pero proud, di ba? So values, it is also a form of blessing. Economic, syempre, productivity and financial stability. Nakay tarong na income, nakay stable nga income, stable nga trabaho, ma-provide nimo imuhang needs, o ma-provide nimo ang needs sa ubang tao or imong pamilya, o makashare pa ka sa ubang tao. That is also a form of blessing. And lastly, spiritual, personal, divine growth. Nagaserve ka sa Ginoo ug naakay tinud-anay nga relasyon dinha sa Dios. So kadto mga igsoon, katutanan unom ka buok, no? Maotoy mga components, mga parts sa prosperity nga ato ang ginahandom nga ma-workout nato sa ato ang kinabuhi, nga mulambo ta ani nga mga area. So karon as Christians, this is it. Tukion na nato igsoon. Unsa dapat ang ato ang pamaagi, atong panlantaw pag muingon og kadato sa atong pananaw sa kwarta, sa panalangin, sa abundansya. O unsa ato ang pananaw ni ana og tungod kay Christian man ta, so ang ato ang pananaw sa wealth, sa blessing money, kay kung unsay pananaw sa Biblia niini, kailangan mahimong biblical ang ato ang views kay para dili ta masaag. Dili ta mahisama sa mga kadaghanan nga Kristohanon karon nga dili na nimo sila ma-differentiate sa mga tao nga worldly. Mga tao nga worldly nga mayaman, and then mga Christians nga mga mayaman, murag pareha na. Dili na nimo ma-identify kinsay okay sa ilahang duha. Kinsay Christian din ha. Di nimo matumbok kinsa sa ilaha ang Christian. Kay mo camouflage na usahay ang mga Kristohanon. O kay malumos sa prosperity, makalimot sa ilahang tinuod nga identity. So ato aning timanan igsoon, mga mauni pang lantaw sa Biblia mahitungod sa prosperidad, blessing, prosperity, abundance sa kinabuhi. First, remember, brothers and sisters, that your success is God's doing. Unsay mahitabo sa imong kinabuhi igsoon, always yun ni i-remember, your success is God's doing. Kung unsa ka karon, kinsa ka karon, feeling nimo kay ambungan ka, blessing man na. No? Physical blessing, no? Feeling nimo hitsuraan ka. Ayo jud kalimti igsoon nga ang Ginoo ang naghatag sa imong dagway. Dili na tungod sa mga tsinsanso ug mga maksipil, nagamit lang na sila. Pero ay jud kalimti tanang maayo nga naa ka igsoon naggikan. Gikan sa tumoy sa ato ang buhok, kaning tumoy sa atong buhok ug tumoy sa ato ang kuko. Ang Ginoo ang naghatag ni ana kanato. Your success is God's doing. So ingnay mong sarili, my success is God's doing. Ay kalimot ha, basig 5 years from now madato ka. O asang video Johnson, niingon sila my success is God's doing. So ato nang i-recap diha ha. 5 years from now, basig madato kag pinakalit, mamilyonaryo ka, ay kalimti nga niingon ka ana that your success is God's doing. Deuteronomy 8:17-18. Ang giingon sa Ginoo sa mga Israelites o kita na apil sa kaliwat ni Abraham
tungod sa spiritual adoption. So ang pulong sa Ginoo sa mga Israelites, pulong usab niya kanato. Deuteronomy 8:17 to 18, He did all this so you would never say to yourself, I have achieved this wealth with my own strength and energy. Okay? Di na to naiingon ha, that I have achieved this wealth with my own strength and energy. Remember the Lord your God. He is the one who gives you power to be successful in order to fulfill the covenant He confirmed to your ancestors with an oath. Ato yun saksak sa ato ang mga kasing-kasing igsoon that He is the one who gives you power to be successful. Amen? Niingon ang Ginoo sa mga Israelites, pag amot sa promised land, sa yuta nga ako ang gisaad sa inyo ha, dito mga dato mo, mahimong abundansya ang inyong mga kinabuhi, grabe gold, gipromise na niya sa mga Israelites, ug niingon siya, pag abot dito, ayaw mo mahimong mapasigarbuhon, ana siya. I-avoid ninyo ang mahimong proud pag abot ninyo dito, ni anak siya sa mga Israelites. I-remember ninyo nga during sa inyong pagbaktas sa wilderness, ako ang ni-provide sa inyo ang pagkaon, mga matay na unta mo. Pero ni-provide ko. Slave mo, mga ulipon mo sa Ehipto. Pero nakalinggawas mo tungod sa ako ang gahom, dili tungod sa inyong gahom. So kanang idea, brothers and sisters, nga mahadlo ka kay mahadlo ka mo dato kay ningon ang Biblia nga lisod sa mga dato maluwas. Ang ginapasabot lang sa Ginoo din na igsoon ang tendency sa tao na maging proud. Kita man nato na daghan man tag kami personal experience, daghan naman gyud mig na encounter nga tao sa amo ang pagministry ha, sa among pagka-pastor, daghan na mig na encounter nga tao ug tinuod gayud igsuon nga daghan yung mga tao na binago ng pera. Tinuod yun na binago ng pera. Lami pa ka istorya atong wala pa. Atong walang-wala pa. Respectful pa kaayo, maayo pagbat arang-arang pa. Di pa inga nakatanto. Pero sa dihang nahimong adunahan, perting daghan ng sungay ng gawas. Binago ng pera, tendency sa tao mo na giingon sa Biblia. Sa dihang nadato na, nakalimot na sa Ginoo. Instead mo simba kada Domingo to, anak burakay. Wala may kabutangan sa kwarta good. Kada Domingo, magsige naglaag-laag. Di na kasimba. Katong pobre pa, hala, magsigig fasting. Every week, 3 days. Mura nagkalansay. Pero sa dihang gilambo sa Dios, wala na, kada Domingo, di na mo simba. Kay tuwa na, sige naglaag-laag. Tinuod na ako ang ginaingon. Tinuod na siya. Ako, practical yung kumustorya. Mostly, ako mga ginastorya, tinuod na nga mga events. Dili kay ko into theory. Ako mga ginaingon, mostly igsuon kay nag-exist gyud na siya. Ingana nga panghitabo sa kinabuhi sa tao. No? Sa diyang makaluluoy pa, grabe mo luhod. Mapaubsanon kayo, pero sa diyang gidato na sa Ginoo, wala na. No? Proud na kaayo. So ato ang view, brothers and sisters, sama sa view sa Biblia, unsa ato ang panlantaw sa kwarta, sa panalangin, sa kadato, sa kaharuhay, unsa atong panlantaw niya, unsa ginaingon kanato sa pulong sa Dios, that you achieve your wealth through God's power alone. And it is the Lord alone made your success possible. Mo na ginaingon sa ato akaron, brothers and sisters, that you achieve your wealth through God's power alone. And it's the Lord alone made your success possible. So mga taon na kakaroon, pastora, so kanang mga ungodly nga mga tao, mga atheists, ang Ginoo pod ba ang naghatag ana sa ilaha nga wala man sila'y pakialam sa mga pobre, mga ungodly man sila, persecutor pagani ang uban sa ila, mga antichrist pagani ang uban sa ila. Yes, brothers and sisters.
even ang mga ungodly, mga atheists, nga nahimong business tycoon, ang Ginoo ang nimugna ana, ang nialaw ana tungod na ay katuyuan ang Dios. Kay kung tan-aw nimo, makita nimo ang katuyuan sa Dios. Kanang mga dato, unsa bay benefit sa ilaha sa katawhan, magkatrabaho ka, di ba? Maskin pag ang imuhang boss kay ungodly, makapasalamat gihapon ka sa iya, di ba? Salamat kay nag-exist na ako ang boss. Maski anti-Christ ni pero makaingon ko nga blessing siya. Na ay katuyuan ng tanan. Lahi ng spiritual side, brothers and sisters, nga in the end, God will judge everyone. Pero as for this moment, kinsay pwede magamit sa Ginoo, masig unsa pa na siya, kinsa pa na siya, magamit na niya nga mo survive ang humanity, gamito na niya regardless kung ungodly or godly ng tawhana. Suma, tawa si Henry C. And mostly tanang nag-exist karon nga mga business tycoon, the truth is, gimana raman po nila sa ilang mga ancestors. Pero kung subayon yun nimo sa ilang mga ancestors, makabalo ka sa ilang life story, pobre kaayo. Ang kanang mga downline nila karon, mga kaapu-apuhan, mga anak nila, mauna na atong makita nga murag hayahay kaayo. Mga ungodly tapos hayahay kay kinabuhi, pero ang nagsugod ana igsuon dili si Henry C. example, 12 years old ni atong Pilipinas nag-migrate uban niyang pamilya. Nagtukod yang papag sari-sari store dito sa Manila. Unya nagtrabaho siya dito tendero. Tungod sa giyera na sunog ang ilahang tindahan. So ni uli iyang pamilya sa China, tibok niya pamilya si Henry C. wa ni kuyog. Bata pa kay siya, naapa siya sa mga 20. Wa siya ni kuyog, nagpabilin siya dinhi sa Pilipinas. Ug ang gibilin lang daw nga kwarta sa iyang ginikanan sa iya kay 10 cents. So ni eskwela siya Filipino language, and then namaligya siya sapatos. Umaraw, umulan, baligya daw siya og sapatos. Naapagay nahitabo sa iya nga na naigo siya og ligaw na bala, hapit siya namatay sa pagpamaligya niya og kanang sapatos si Henry C. Tag-iya sa SM. Kailan mo ana, Henry C, tag-iya sa SM. You got it all for you. Sige, atong SM, na-memorize na ang kanta dito. Di ba? Bugnaw kayong SM, napalang ka sa pultahan, sagpaon na ka sa kabugnaw, magkurug-kurug na ka, ingana sila kabongga. Karon, ang anak ni Henry C na Christianize ba ya? Mo nang diya sa SM makita ka usahay og kanang mga advertisement ng mga Christian school, mga advertisement sa mga Christian group, kay ang anak ni Henry C na Christianize na siya. Di ba? Naikatuyuan. Wata ka balo. Say masuko lang ka sa mga dato no, di mga self-centered, di mga hatag, mga dalo. Anak ra ka. Wala ka. Pero wala ka kabalo sa mind ba, unsay plano sa Ginoo. Imagine anak ni Henry C na Christianize, di ang mga mission agencies nga nay connection anak nila. Mahatag lang kag letter kung kaila lagi na ko ng anak ni Henry C, impas gyud na sa GLP o kanang awakening ba. Magsigi gyud nagkadawat og letter every year. Wala lang gitay connection. Manang mag-ampo ta og connection, importante kay na nga makonekta sa mga kanaganing mayayaman kay naghatag ba yan, nagakuha ba ya ta og kanang mga natay give love o outreach program na to, awakening, naghatag ta og kanang mga pagkaon sa mga less fortunate. So ayaw sila i-hate ha? Ayaw na i-hate ang mga dato ha? Tarong sabot ng giingon sa Biblia, di na pasabot ana nga pagdato impyerno diretso period o pagani naka agig repentance imo dayong gilaglag sa sa impyerno. So pasabot lang igsoon kabalo ka mo recognize who is who sa imong kinabuhi. Kinsay nagpanalangin sa imuha kung asa man ka moabot, di ka maamnesya. Ha? Di ka maamnesya nga sa una like Soja MC nang yaka ra ta sa una. Tinuod na nga nag-Manila paper lang ta sa una, tinuod na og di na to na ikaulaw. Oy, Manila paper lang mi sa una. Di na mo na ikaulaw. Masimpag mo balik og Manila paper.
ano di, sa problema. Sa problema, ana. Oh, tawanan man kayo na nga prinsipyos kinabuhi. Uy, mahadlok ka mag-Manila paper? Oh, is this heaven? Mao ba ni ang tumong? Pero gidala ta sa Ginoo dinhi. So, brothers and sisters, di na to kalimtan. Idiin yun na to nga ang Ginoo ang nagbutang sa ato dinhi. Wala tay kapasidad ani. Gihimo lang tang vessel sa Ginoo. Mga brothers and sisters nga gigamit niya sa church, nga mo panalangin sa church, vessel ta igsuon. Pero kung wala ang gahom sa Ginoo nga nagmaniobra sa tanan, wala gid ta. We are nothing and we are so useless. It's because of God alone. And always remember that your success is a proof of God's faithfulness alone. Gibless ta dili tungod kay maayong tao ta. Deserve natin ito. Oh. O kanang hawod kaayo ta, kuyaw kaayo ta. Kanunay gyud nato. Pag maka-feel ganit murag kan mubagting ang atong heart nga uy okay lang man ang ma-feel nimo nga kanang sa imong kahago, sa imong pag-ugmad sa kinabuhi, maka-feel ka nga kanang deserving sad ka, okay lang man na siya. Pero himo na nato ng attitude nga entitled na kaayo ta, nga makalimot ta, nga dili day na tungod sa ato ang kahawod, sa ato ang goodness, tungod day ni kay ang Ginoo maayo, ug matinumanon siya sa iyang saad, madelikaduhan igsuon ang ato ang Christian walk. Madelikaduhan ang atong panglantaw sa ato ang kinabuhi. So pag moasenso ka, madato ka puhon, no? Unta mahitabo, sige kog balik-balik no, madato ka puhon, i-catch dayon. So, dili na tungod kay deserve mo yan, okay? Na dapat lang, Lord. Kay itom na kay ako ang mata, wala ko'y tulog. Grabing graveyard din, Grabe gyud. Wala ko'y kaon, halo sa katrabaho. Dapat lang, Lord. Moingon bitaw ang Ginoo, tanggalan ako na imong pinakalas nga kusog karon na. Mahimo juga lupay-pay yung karon. Di nakabangon. Kusog nimo. Nga nakamata pa ka, gininhawa nimo. Imuha ba day na? Motong na nangutana sa mga dati, naglisod og sabot sa grace sa Ginoo. Unsa man na pastor nga asa man din ang grace sa Ginoo nga nag-effort man pugkada. Ana ba? Asa din ha mabutang ang grace sa Ginoo nga nag-effort man pugka. Gilalom na mo to pag-explain sa iya ha. Pero practical nga pagka-istorya igsuon dali ra gid kay sabton ang grasya sa Ginoo. Huy, isa lang ka 1 second lang ba nga tanggalon sa Ginoo ang hangin diha sa imong ilong, di ba? Makaingon siya ka grasya. Asa naman ka grasya? Kay lagyo ka ni grasya, mauyab pa nimo si grasya. Kung mao nay buhaton sa Ginoo, kuyaw kay na. Giingon na niya sa dihang na milyonaryo siya kapatid. Sa una, wala na niya giingon. Hatag-hatag pa mig-alawan sa iya ha kay makaluoy kay siya gnaong. Wala siya pamasahe mo atog simbahan. Sadyang ni dato siya, niingon siya, nga asa dinhi. Ang grasya sa Ginoo nga nag-effort man po ka. Nanggigil ko. Naku, kaya. Grabe dyan. Nakita ni mo ang kaagi ba? Pobre. Walang-wala. Nakatabang pa ka, kay para mo survive siya. Kasi usa ka adlaw niya na, muingon na siya, ana. Agoy, ang tendency sa tao, magbantay kita, ana, ha? Ay, bantayan ginato na, igsuon. Bantayan ginato na. Pero ay mo kahadlok, madato, okay? Ay mo kahadlok, kay dili na abot, ana. Whether you like it or not, kung padatuon ka sa Ginoo, calling man na siya. Whether you like it or not, mahitabo, gid na. Your attitude, no? So, kanang tao nga, magpasigarbo sa unahan, sugod pa lang, magpasigarbo na. Nagrabihan lang, nadayunan lang yun, nasamutan, brothers and sisters. So, remember that your success is God's doing. And second, biblical view, all your blessings are meant to be shared. Okay, ingon sa imong sarili, all my blessings are meant to be shared.
Okay. So, tanan man daw klase sa blessing. Oh, hitsuraan ka. Tinuod man na. Oh, feeling jud nimo kay sure jud ka nga kuan imong asset kay kana gid imong kapogi ug imong kagwapa. Oh, sige. All man daw, all your blessings are meant to be shared man daw. So gamitan na imong kaambungan ug kaanyag para sa kahimayaan sa Ginoo. Oh, nga ma-share, no, daghan kag followers sa Facebook. Oh. So i-secure nimo nga maayo ang gina-follow sa mga tao sa imuha, maayo ang imuhang gina-promote sa imuhang kinabuhi. Dili ang kaanyag o ang kagwapo kay ang gibida lang kay daghang uyab, pulipulig uyab. Oh. So kung tan-aw nato daghan tag follower tungod sa atong mga hitsura, it's a blessing from God and it's meant to be shared. Then Christian ka, kabalo ka. Unsay sundon sa mga tao sa imuha, mga good example, no? Nga gikan sa Ginoo. In 2 Corinthians 9:8, and God will generously provide all you need, then you always have everything you need and plenty left over to share with others. Okay, take note of this ha. Ibaglisan ako, plenty left over to share with others. So ato aday mga panalangin igsoon kay dili day ang tumong niana nga magpakasasa lang ta. O nga matagbaw ta up to sawa nga maglisod na ta ginhawa sa kabusog. O andan nay ubang tao nga gigutom. O di day na ang ato ang mga panalangin kay para lang sa ato Ang gusto sa Ginoo, you have plenty left over to share with others. So mao ni ato ang panlantaw sa mga panalangin igsuon. First, ang buhaton sa Ginoo kay He will satisfy you. Kay maglisod man po kag share sa uban if you are not satisfied. Kana igsuon generosity nga kana ganing walang-wala ka, naglisod pug ka sa imong kinabuhi pero mo share gani ka sa uban. Kana siya nga klase sa generosity is kuan na siya sacrificial na siya. Pero lahi pag itong generosity out of your abundance, exceedingly, mabuhat nimo ang exceeding nga generosity, awas-awas nga generosity. Nga pag muhatag ka sa uban, grabe sila mabless. Mahitabo na siya pag ma-fulfill ang pulong sa Ginoo nga una sa tanan, para mahimo kang generous, overflowing nga generosity sa ubang tao, kailangan masatisfy sa ka. Blessed kaayo ka, satisfied kaayo ka sa imong kinabuhi, satisfied kaayo ka sa butang nga naa ka igsuon. So kailangan na siya mahitabo. So kung tan-aw nimo naapa ka sa status karon, kay sa tinuod lang igsuon, it's a false hope pag moingon ko dinhi nga oy kita tanan diri kay madato ta, di na tinuod. Nga tanang tawo sa kalibutan madato. Pero kana ganing status nga you are blessed, stable ka financially, naakay balay, naakay sakyanan, pwede na buhaton sa Ginoo sa imuha. Kailangan ka mo tuan na. Uy, nag-ingon si pastora, God will satisfy me. Wala man na nagapanghitabo sa kuang kinabuhi. Uy, nag-struggle pa manggani imi og pagkaon. Nang konsumo sa matag semana, mao pa na amo ang struggle. Gusto sa Ginoo ikson. You need to believe nga gusto sa Ginoo nga makahawas ka dinha. Tinuod na siya. Gusto sa Ginoo makahawas ka ana nga level. Nga ang food gani kay dili na struggle sa inyong pamilya. Dili man tuod tanang tao madato. Dili tanan diri sa SOGMC kay naay abilidad, naay calling nga madato, pero tuod nga tanan dinhi masatisfy ka sa imuhang mga needs. Munay will sa Ginoo nga dili ka forever nga hangtod mamatay na lang ka struggle nimo pagkaon. Gusto sa Ginoo moabot ka sa point nga mahimong stable imong income, magkaroon kag balay, magkaroon kag sakyanan kay gamay ra kay na sa pananaw sa Ginoo sa tinuod lang. Sa mata sa tao, giagian na to sa part 1 and 2. Ang uban diri na discuss nako. Sa mata sa tao, lisod magkabalay, lisod magkasakyanan, pero sa mata sa Dios, murag dako na kay na sa ato Dako na kay na sa ato pero sa Ginoo gamay ra kay na igsuon. Dili tanan madato, pero tanan pwede mo uswag sa ilahang kinabuhi. Kay naay tumong ang Ginoo sa imuha nga pag muuswag ka sa imong kinabuhi, mutabang ka sa uban.
And remember this, in your satisfaction, you must never forget others. You must remember others too. And God is generous to you so that you can be generous to others. Okay? Tanaw ba nimo generous ang Ginoo sa imo, ha? Maayo ba ang Ginoo sa imo, ha, igsoon? So since mao man na atong na-feel sa iya, ha, kung unsa gibuhat niya sa ato abuhaton nato sa uban. Mao na prinsipyo sa Ginoo. Wala siya naging generous sa imo, ha, kay para spoil lang ka. Nga para magpakasasa ka o mabuhat nimo tanan nimo ang gusto sa tamang ginhawa, wala kay kabutangan sa imong panalangin, dili na mao. Gusto niya ma-feel nimo ang iyang generosity kay kung unsay gibuhat niya sa imo, ha, buhaton sad nimo sa uban. Your priority, the works of God. It's part. You share your blessing to the works of God. You share your blessings to your brothers and sisters, kauban nimo sa pagtuo. Share your blessings sa mga tao nga luwasunon, mga gusto luwason sa Ginoo pinaagi sa imuhang panalangin. So now, brothers and sisters, I encourage you. Ayaw mo kahadlok mangumusta sa inyong kauban or sa inyong mga higala, kung kumusta sila financially, especially kung ma-ospital. Ayaw mo kahadlok mangumusta, brother, sister, kumusta ka financially? Kay usahay na ay bara din ha ba? Kay sa una katong in need pa ta, dali lang kay sa to mo approach ubang taon na i-pray ko ha, kay naglisod ko financially. Pero sa dihang gibless na naghilom-hilom na no, naghilom-hilom na. Dili ingon ana igsoon, ayaw pagduha-duha nga mangumusta kung na ospital imong mga igsuon, mangumusta kumusta ka financially? Kumusta inyong bill diha? Kay kung wala man kay ikahatag pero makaampo ka sa imong igsuon. Pero kung naa kay ikahatag, muhatag yud ka igsuon. So ayaw kahadlok nga kanang idea nga ma-abuse ka, basig mag-take advantage sa imo, ha. Because our teaching here in life counseling, you can always say no to those people nga mo abuse, mo take advantage. You can always say no. O klaro man kay ng mga abuses. Like utangan kang walay bayad-bayad. Tapos magsigig pangayo, dili gusto manarbaho, kana abuse man na. Unya magsigig pangayo, maski able sila financially, kana abuse man na. You can always say no to that. Pero kanang muhatag ka sa mga kauban nimo sa church nga nanginahanglan og him-on nimong habit ang pag-share sa uban, that is God's will for you to do. Will na sa Ginoo sa ato. Gusto na sa Ginoo igsuon nga buhaton nato na kay imagine if the Christians, our brothers and sisters, kitang tanan na imabati ngayon ana pag nay ma-ospital, nay maglisod kay mahadlok ta mangumusta agoy. Unsa ni ato ang fellowship, mayra magkinumustuhay pagka nang okay ang panlawas, kaon-kaon lang, no? Pero panahon sa kalisod kay di nimo maramdaman. Walay nangumusta kung naa ba kay ikabayad sa bill. So tanggalo na to nga mga fear nga i-abuse, i-take advantage, kay lahi man na siya. Nga area pwede man kadili ma-abuse, ma-take advantage pero generous ka. Nga magparamdam ka sa imong brothers and sisters nga willing ka mutabang sa laigsoon. So all your blessings are meant to be shared. And number 3, be content at all times. Monay ginatudlo sa ato sa Biblia igsoon, be content at all times. The key to happiness, contentment. Ug dili ka masina unsay naa sa uban, dili ka mainggit sa prosperidad sa uban. The key is be content at all times. Contento ka unsay naa ka. Hebrews 13:5, don't love money. Be satisfied with what you have, for God has said, I will never fail you. I will never abandon you. Be satisfied with what you have. Don't love money. We need money, but we don't love money. Okay? Lahi nang we need money. Kay pambayad na sa bill, tuition sa imong mga anak. Sa inyong pagkaon, mabuhi mo quality nga life, ma-provide inyo ang needs mo na we need money. Makalaag-laag ka sa kagusto mo nang we need money. Pero i-love na nimo ang money, unsa nga pamaagi, mga pamilya magkasira-sira tungod sa kwarta. Yuta nga mga gipang ilugan.
Nga wa pa di ay titulo, nag-away na, nagpinatyanay na, wa di ay titulo, di gyapon matransfer. Daghang mga pamilya nagkaguba-guba tungod sa kwarta. Mga relasyon nga kaya nila ipagpalit ang ilang maayo nga relasyon sa ubang tao tungod sa kwarta. They worship money. Magkaaway-away sila sa ubang tao, magkagubot ilang kinabuhi tungod sa kwarta. These people, they love money. Nilampas na sila sa boundary. Dapat lang, we need money. Dili, we love money. Okay? So remember this, brothers and sisters, ang ginaingon sa pulong sa Ginoo sa ato, be content first so that you can feel being blessed. You want to be happy with what you have and with sa status nimo karon sa imong kinabuhi igsuon. Ayaw sa ihandom nga hulgan ka sa Ginoo isa ka sakong kwarta, ayaw sa kailangan sa i-transform sa ang heart. Kailangan ma-settle sa ning heart nato. Be content first so that you can feel being blessed. Kay masimpag unsa og pansak sa Ginoo sa ato ug kaharuhay, kayamanan, panalangin. Pag wala ni na-establish o na-change ang atong heart, wala gihapon. Wala gihapon. Di gyud ta mahimong malipayon igsuon because contentment is the key. Mao nang maskin pag panahon sa dinobyo, panahon sa famine, no? Panahon sa baha, kalisod sa kinabuhi, pag na-establish sa imo ang contentment, mudawat ka, unsay happy ka, unsay naa ka karon, mo survive ka sa life igsuon. Pero kanang tao nga unsa og pansak og mga maayong butang pero di kontento, pasimpag mahimo ng pinakadato sa tibok kalibutan. Ang ending manghikog. Manghikog. Kay naana dinhi sa imuhang sulod igsuon. Kontento ka, mahimo kang magmalipayon. And contentment spares you from loving money. Dili ka gusto nga mahimo kang slave sa money. Kuya ba ang giingon ni Jesus sa Matthew 6? Two kinds of master, God and money. Pwede ba Lord God and Satan? Diretso ba? Wani agi kay Satanas. Two masters, God and Satan. Dili, God and money. Pwede di ay igsuon. Nga, ma-enslave ka, mahimo kang ulipon sa kwarta nga siya na'y magmaniobra sa imong kinabuhi. Ang kwarta na ang mumaniobra sa inyong pamilya. Pag walay kwarta, perting gubuta ang pamilya. Pag na'y panalangin mo abot, malinawon. Pag wala si kwarta, magubot ang pamilya. Pag moabot na sad si kwarta, malinaw na sad ang pamilya. Ang money na'y mudikta kanus amo magmalinawon or magubot. Ang money na ang mudikta kung kanus ang mag-divorce ang mag-asawa. Kung way kwarta, mag-file nag-divorce. Niabot bitang kwarta, gi-postpone sa. Di saha, next week na lang kay na may kwarta ni abot. So cancel sa ang divorce paper og attorney. Pero sa dihang nawa na sa si kwarta, nagplano na sa divorce ang mag-asawa. Si kwarta na ang God sa mag-asawa maunay mo dikta kanus ang mag-divorce o kanus ang mulahutay sa kaminyoon. Agoy. Ang imong mood kay pagwa kay kwarta grabing sapot. Agoy si money na imong God. Pag naa kay kwarta grabe mong ngisi abot sa likod. Pero pag way kwarta grabe. Suko kaayo ka. Agoy, si money na imuhang God ni ana igsoon. So lisod, pag si money ang mudikta sa ato ang kinabuhi. So contentment is the key. Para dili makapamaniobra si money sa imuhang life. And contentment makes you value the goodness of God in your life. Lord, maskin pa sila ni asinso na silang kinabuhi pero ako Lord ma-feel gyapon ako nga maayo ka sa ako kay tungod ani tungod ana mahimo kang appreciative ba ug nya makita pa nimo gani kung unsa ang maayong buhat sa Ginoo sa imong life pag di gani ka kontento ay grabe mahimo jung mangitngit ang imong kinabuhi
Mahimong mangit-ngit ang imuhang pananaw. Moabot pa usahay nga ang blessing sa uban kay murag tunglo sa imuha. Uy, na-bless sila ako awala. Di ko gilove sa Ginoo. Si God na favoritism. Sila lay perminting na-bless. Ay, kaya na sila gina-bless kay naggrabe mo na sila mag-serve ba. Halos magpuyo na sa simbahan. Mausad na akong buhaton be, magpuyo sa simbahan para ma-blessed ko. So mo na ending, i-compare na mo ang sarili sa uban pag dili ka kontento igsoon, pero pag kontento gani ka, appreciative kay ka sa tanang butang, maayong butang nga gibuhat sa Ginoo sa imuha. O in all season, you worship the Lord. Dili lang katong haruhay. Amen? Tanang panahon, kalisdanan, persecution, kagubot, sa kalinaw, sa kalipay, o kayagaw, sa kasamok, o kamaayo, sa katilingban, parihara ka, mudayig ka sa Ginoo. Ang makatabang ana sa imong igsoon, contentment. Teach yourself to be contented of everything you have. And lastly, nanarbaho ka, naghago ka sa imong kinabuhi igsoon, naningkamot ka, mga estudyante dinhi, nag-working student na, oy, salot ko sa inyo mga working students, ng mga kugihan ng mga estudyante. No? Uban dinhi, ka naman nag-serve dinhi, karon tiguang-tiguang na sila, hapit na kasto ng uban, pero mga butingkoy pa na sila sa una, napa na sila sa college, nanarbaho na sila, blessed kay ta, no? Good example kay ilang mga ginabuhat sa mga kabataan. You work hard, grabing singot, no? Mga papa dinhi naningkamot, masiun sa pay trabaho nimo igsuon, mama, papa, kanang trabaho nga naa ka, it's a blessing from God nga mo provide sa imong family, no? Ni gikamang gyud sa mga amahan or mga mama ang ilang mga anak. Yes, you work hard, but please don't forget that you should enjoy your portion. Okay? You share, you recognize the Lord, you share, you'll be contented of what you have, you work hard for your family, but please enjoy your portion. Ayaw i-allow nga sa imong pagpaningkamot ang imong ending nagkagidlay ang imong kinabuhi. Nga puro na lang responsibility. Wala na enjoyment sa kinabuhi. Ang kinabuhi dili siya puro lang trabaho lang. Naga-promote ang Ginoo, naga-encourage ang pulong sa Ginoo. You enjoy, be happy with the blessings that He has given to you. Ecclesiastes 5:19. And it is a good thing to receive wealth from God and the good health to enjoy it. To enjoy your work and accept your lot in life, this is indeed a gift from God. See? Dili day KJ ang Ginoo, no? Waday nag-ingon ang Ginoo nga, ugmad tamang ginhawa hanto sa mamatay ka, no? Hanto sa matiguang ka sa katrabaho, ugmad din ha, maura ginay mo ang buhaton. Gina-encourage po day sa Ginoo nga enjoy nato ang tanang blessings na iyahang gihatag sa ato. This is indeed a gift from God. So pasabot igsoon that it's good if God made you wealthy. It's good. Mo nag-ingon sa pulong sa Ginoo. Kung nakay calling anaha, wala kabalo kinsa sa inyo diri ang nay calling madato. Gusto ka? Amen. Mura jog lisod dawaton ang madato, no? Dili ko, adlo ko anak, kay basig masusama ta. Mahisama ta. Bitaw, naabi tayo mag-ingon ana, ma-conscious na sila. Basig madangatan nila ang gidangatan sa ingon. Dili na ingon ana ha, dili na ingon ana. Kanang mga ingana nga tao sa tinuod lang, sa unahan na dato na himong proud. Sa sugod pa lang, proud na sila. Ako na yung ingon tinuod na. Proud na sila. Daan. Di lang kayo ma-emphasize kay wala mga kwarta. Wa kayo mo pansin ba? Wa kayo mo pansin gani magpasigarbo kay wa may kwarta. Asa na pansin? Sa dihang nanay kwarta. Kay sensitive naman kayo mga tao sa palibot. Pero sa una, proud na gud judaan. Nasamutan lang sa dihang nahimong kwartahan. Kanang attitude igsuon. Ay gadlok ana, kanang karakter sa tao. Proud ka, mapapobre kag mapadato ka. Mao gina siya, proud ka. Pero humble ka,
mapapobre kag mapadato ka, humble gyud ka. Ana gid na siya igsuon. So kung datuon ka sa Ginoo, it's good. Dawatan na. I-accept na siya. Ayun na i-cast out. Kaya kung i-cast out na nimo mato na sa kuha. Okay mo dawat ana para mapaspas tanan. Pero dili gid nga na ang kanang leading sa mga pastor. Grabe gid ang mga pastor ginatest. Mo nakasagaran pastor no nagikan sa kalisod. Majority sa pastor nga among kaila gikan sa kalisod. Okay, para pagpalambuon sa Ginoo ang church, di sila kaingon nga tungod sa ilaha. Nakaanis lag mandaya tungod kay kurtahan na silang daan. Kita kaingon na pastor no? Kurat-kuratan pangita nga nung naabot ta dinhi. Magpakusi pagani ko usahay, kusi ada ko ni basig joke ra ni. Sig ano ni ba? Okay, syempre no, kagikan nimo pamilya nimo, dili gid ba? Ana no, wala gid tay makaingon nga nganong naabot ta dinhi. So pagbuhaton na sa Ginoo nga gi-bless ka, it's good. It's from the Lord. Okay? Kabalo ka unsa na siya paggamit igsoon. And it's good to enjoy your portion. Kung unsa ray gihatag sa Ginoo sa imo, i-enjoy na. So dili pasabot ang simpleng tao ka, nga kanang dili ka dato, wa na kay karapatan mag-Jollibee. Ug mag number 4 dito gilid sa dalan sa kanang waring na maligyag kape gani gilid sa dalan nga tag 50 lang ana niya magkaong-kaong pan. Mantay ka tungod ani kay dapat nang gid sa to kay mga pobre man ta mamatay sa kapobrehon. Ana mo anak ka no. So kita tanan unsay naa ka igsuon, unsa ba imong level, arang-arang ba pobre ka as for now or arang-arang lang imong kahimtang. Average lang ba? Anything nga naa ka, find time to enjoy it. Ayaw huruta imong life sa trabaho lang gyud. Trabaho lang gyud kay watay karapatan maglipay. Kay di ta mga dato, hello. It's good to enjoy your portion. Unsa ka gamay, unsa ka tama-tama lang, unsa ka dako nga gihatag sa Ginoo sa imo ang gusto niya, you enjoy it. So maski naglisod ka sa life, okay lang, magpaharuhay, usahay. Moadtog McDo, kapi-kapi didto. Mag-feel ni mga mura kag tag-iya sa sa McDo. Nga ato kag Jack's Ridge, sa Padinha, mato kag Buda. Maglantaw-lantaw ka sa kabukiran, magsikwate ka didto na ay biko. Sa kaadlaw ni ana, you treat yourself. Kitang tanan ha na ay katungod nga maglipay-lipay sa kinabuhi mo nay gusto sa Ginoo. And being happy with your portion is a gift from God. Kanang malipayon ka sa unsay naa ka, nag-enjoy ka sa unsay naa ka, gasa day na sa Ginoo. So kung naglisod ka sa life, wala na ka nagapangita og kalipay og ka naganing pleasure, happiness. Wa ka nagasahan. Wa ka nagasahan. Kay ngano? Dito man mag-focus sa problema, stress, matag stress. Way kuan, way ngani. Before matulog way kuan, way ingon ani. Permanente lang problema ang ginahuna-huna pag ingon anak ka, di ka mangitag pamaagi mag-enjoy sa unsay naa ka. Agoy, malugnok gyud ka sa stress. So ayaw sa hulata nga basta lagi pag madato lagi ko ba impas yun ang Boracay ba. Bantay lang dyan na pag madato ko. Tanan dyong mga kuan, buhaton ako na. Dili Ang gusto sa Ginoo nga attitude, kung unsay naa ka karon, maglipay ka. So kung di ka kaadtog Boracay, daig Mer Grande lang. Sama lang di ay. Sa Camp Holiday, 150 lang ang Camp Holiday ba to? Camp Holiday, 150 lang ang per head. Niya mga swimming pool diha nga 100 lang ang per head. Gano di ay? Hulaton pa man ang Boracay, hulaton pa man madato. Brothers and sisters, unsay naa ka karon, be happy. Smile and be happy. So agian nako ang financial management. Run through lang nako ni tungod kay ang uban ani kay na-discuss na nako sa part 1 and 2. So katong mga bag-o pa diri sa life counseling, see you ha sa part 1 and 2. Kay daghan pa pud tag mga discussion dito. Tag-unom god ka topic ako ang gina-discuss every part. So medyo daghan pa gyud mo agi-agian, no? So wise financial maalamon, no?
maalamon ta igsuon kung buhaton na to ni as Christian, give. Number 1, give what is due to the Lord. Be faithful, be loyal, be obedient, be generous to the Lord, and everything in your life will just flow like a water, like a river. Pag unahon nimo ang Ginoo, unahon kaniya igsuon. Second, earn and save. Maningkamot ka, magkugi ka, manarbaho ka, pero dili lang diha kutob, mag-ipon ka. Ang tao nga maalamon, gingon sa Biblia, mag-ipon, naga-ipon, naiinipon. Think of your future. Don't just live in the present. Okay, brothers and sisters. No, ayaw lang pagpuyo karon. Think of the future of your children, of your family, and your future. So you have to earn, then save. Next, earn extra or find better opportunities. Okay, so tan-aw nimo ang imong income karon kay dili pa gyud makahatag og kanang quality life sa imong family, daghan ubay-ubay mo pero ang isa ka lechon kay 20 mo ka buok sa isa ka balay, isa ka lechon kukuna la imo no ana. No, so pasabot, it's time nga mo po siya mo ha, no nga para makakaon ka sa wing part ug sa kanang drumstick. No, it's time nga kanang mangita kag extra income or better opportunity. O nga di ka mo stick lang din ha sa unsay income nimo karon. Next, identify your priority. Okay, dapat klaro, focus ka din na igsuon. Example sa mga bagong minyo, unsa man imong priority? Mulaag, magbalay, magsakyanan. So asa man ka first 5 years sa inyong married life, unsa man inyong gusto? Buhaton, ma-accomplish, ma-achieve. So, kailangan na siya ma-identify para makafocus ka igsuon. Ma-organize nimo ang inyong life ba? O like, first 5 years, ang akong gusto ma-achieve kay maabot ko og Singapore. Or first 5 years ako amo ang married life kay magkasakyanan mi, magkabalay mi. Kailangan na kay para ma-organize nimo ang inyong future. Dili gani saag-saag. Uy, si kuan nagkakuan na, ingani po ko. Uy, naglaag, masig maglaag na po ko. Masig unsa na lang. Oh, so you need to identify your priority. Kay ako, elementary pa lang, kabalon ako. Nga akong gusto, balay. Elementary pa ko. Grabe. No? Kung nagadula, magsige kog drawing sa akong balay. Nana pag-ipresyo. Kay gi-research na ako unsay pilay presyo sa mga sofa, sa mga table, apil water jug, ako ang tanan plato, elementary pa ko. Ug niingon ko before ko mag-30 magkabalay nako. Ungodly pa ko adto. O gitwist sa Ginoo ako ang kinabuhi, akong plano mag-abroad. Pero amazing kaayo, gitawag ko sa Ginoo 29 years old ko nagkabalay na ni pastor. Plakpakan na to ang Ginoo ana. Elementary pa ko, sure ko nga, balay gyud balay. Munang si pastor dati, pag minsan gusto kong sakyan, balay gyud balay. Balay gyud balay. Ako may unang elementary, pag ko nagplano na ko. Ikaw, karoon lang kaniingon nga sakyanan. Sumurag balay gyud ni. Pero okay naman po, pastor na. Diba? Kasi nabot mo po. So, ikaw, you need to identify para ma-organize mong life. Next, prioritize your priority. Ayaw pagsaag-saag. So kung mauna imong priority, first 5 years, balay, then balay. Ayaw ka distract sa uban. Kay imong priority, dili nila priority, dili mo same o priority. Uy, nagrabe naman ilang laag-laag. Kita kay kuan man ta diri sa balay, nadatugan ta sa balay. Happiness man na nila. Happiness, ilaha man ang happiness. Dili man na nimo priority, ilaha man na. Then let them do their priority. Ikaw, you focus on your priority. Ayaw ka distract. Okay? So sure yun na igsoon. You prioritize your priority. Next, don't spend beyond your income. Let us be intelligent. Kung atong income kay dili pwede magsigig pork every day, ayaw pag pork every day. Kung gulay lang makaya sa imong income. Kadaghan maggulay sa isa ka semana. Wa na gani kay naipon, naimpas pagyud ka sa high blood. Agoy. Kay naggo beyond ka, no? Nagsobra ka. That is being wise. Ayaw paggasto nga labaw sa imong income.
Dapat ang imong gasto baba ha, baba sa imong income para makaipon pa kaigsoon. And lastly, a portion for sharing. It's part of our life. It's part of our financial management, brothers and sisters. Sharing. Dapat naagyoy sharing. Naadyo kay budget nga ma-share nimo kung nay emergency imo mga brothers and sisters, na ay na ospital nga nanginahanglan, naadyo kay budget nakalain na. A portion. Sa may Bisaya na nakalain, nakaseparate, no? Para sa imong pag-share. Share nimo sa church, share nimo sa buluhaton sa Ginoo, sa mga activities sa church, sa imong mga friends, mga outreach program, apil na din ha. Apil yun na dapat sa imong budget igsoon ang sharing, because whether you think about it or not, there is always a blessing in sharing. And I want to end this one sharing this personal testimony. Kami ni pastor dili gid mi mga dato. Dili gid mi mga dato, no. Di pa gani cover sa amo ang budget ng kanang, di pa kay cover ng magsigig laag-laag og layo, di pa kay na siya cover. Tagsara jud kay may makalaag outside sa sa Davao, di pa na siya cover sa amo ang budget. Amazing lang gid kaayo ba kay kadaghan na namo na experience ni pastor nga pagka nang mo share mi sa among mga kapwa pastor nga naa gani emergency like na ospital. Tapos pag mag-share mi, kita pag mag-share ta, wala gid ang idea nga mag-share ka para i-bless ka. Wala gid na. Unconditional gid na, sincere. Na ay balik or wala, mo share gid ka. Because that's us. We are Christian. No? Na-establish na siya sa ato. Amazing kay ba kay kadaghan na mo na experience, no, nga pag mo share mi sa ubang pastor nga nanginahanglan, mura lag iuli sa Ginoo ang amo ang gi-share. Dili lang pag yun giuli nga as is, times 3, times 4 pag yun niya mga igsuon. Last week, amaze sa sad ko, nagtunong pod karon nga mag-speak ko ani. Last week na ay may pastor nga gi-sharean ba kay na emergency na ospital. Para sa mga gamay lang gud to nga amount. Wala gani mi yun mi gimain nga dapat na ibalik or something na i-bless mi kay. Para sa mo kanang gamay, lami pa kay mo hatag pag more ba ana gani niya. Gamay lang gid siya nga amount para sa amo. Amazing kay mga after pila ka days gibalik sa Ginoo times 4. Asin times black pa. Na ni bless amo ni hatag sa amo personally. Times 4. Og di lang nakaisa na mo na experience. It's just happen nga last week na mo siya na experience. Wow. So atong gina-istorya diri igsoon kay di gini siya theory lang. Tinuod jud ni. Tinuod jud ni. Real ni para sa ako, real ni para sa amo na experience na mo ni, mo nang gi-share na mo ni. Convicted kaayo ko mo explain ani, mo share ani sa inyo kay di lang sa istorya lang. Tinuod jud siya. Tinuod jud kaayo ato mga ginawali diri sa life counseling. So gusto nato igsuon nga amo experience nga unsa mamuhat ang Ginoo pag-abot sa panalangin. Gusto namo di lang istorya lang sa imo, di lang teorya lang sa imo, ma-experience nimo igsoon unsa ka tinuod ang pulong sa Ginoo. Amen. Word to remember. When you become successful, never forget that it's the Lord alone who made it all possible. Remember that your blessings are meant to be shared with others while you enjoy them, which is a gift from God. So let us pray. By the way, napamantay time gamay no. Sige, katong kapares ninyo ganiya, pag-praying one another mo. Hapit na ako nakalimtan da. Pag-praying one another mo atong kadali lang God, katong gi-declare ninyo nga blessing ganina. Atong desire ninyo. Right now, let us close everything in a prayer and allow me to declare to you. Katong gipang share ninyo nga desire ninyo karong tuiga, I declare to you in the mighty name of Jesus Christ, you will receive it. Receive it right now. Every declaration of desire, I declare in the mighty name of Jesus Christ, it shall be done. You are blessed.
You will be happy with your life and everything that you have. You will enjoy it. You will be satisfied and you will become a blessing unto others. I declare blessing upon blessing to all these people, to mga nasa online, nagtanaw sa online, I declare blessing upon blessing. Lord, thank you, O God, for your word today. We bless your word, O God. We recognize your word, Lord. Tuo mi Ginoo nga tanang gideklara sa imong pulong mahitabo sa tanang mutuo niini. Salamat Ginoo, salamat. In Jesus name I pray. Amen. May hapon sa tanan. God bless everyone. Happy Sunday!